Sinakmal sa mukha ng isang bomb-sniffing dog ang isang customer sa isang mall sa Makati. Naginanakit naman ang biktima dahil hindi siya pinagamot ng security agency at handler ng aso. Nagpapatrol si Gretchen Malalad. Iniinda pa ni Virginia Hilario ang mga sugat sa kanyang muka nang ireklamo sa Makati Police Station ang security agency at handler ng isang bomb-sniffing dog na sumakmal sa kanya sa isang mall sa Makati noong Sabado. Ayon kay Hilario, lumapit siya at nagpaalam sa handler kung pwedeng hawakan ng aso. Nung yumuko akong ganyan, yuyuko sana ako, yung parang aanin ko yung aso. Bigla na lang gumano yung aso. Nagulat nga ako eh. Agad isinugod si Hilario sa ospital. Sinamahan pa siya ng isang taga-mall pero iniwan din siya agad nito. Ayon kay Virginia, pinangakuan siyang aabonohan nila ang gastos sa ospital na umabot sa 50,000 pesos. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kumakausap sa kanya. Yung responsibilidad nila, gawin nila, di ba? Alam naman nila yun eh. Kasi bago sila pumasok sa ganyan, dapat alam nila yan eh. Kung yung mangyayari, dapat yung necessary precaution, di ba? Huwag silang tumaligo sa obligasyon nila. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang security agency at handler ng aso pero tumanggi silang magsalita. Ayon sa Makati Police, kakasuhan nila ang security agency at handler ng aso ng reckless imprudence resulting to physical injury at violation ng Anti-Rabies Act of 2007. Siguraduhin niya na hindi mananakit yung aso na hawakan niya. Kung lalapit man yung tao, sasabihin, medyo hahawiin niya para hindi maka-attack yung aso. Para iwas disgrasya, payo ng otoridad, huwag lapitan ang mga canine at harutin, lalo na kung may dala kayong pagkain dahil baka sakmalin ito ng aso. Malaking tulong po sila para sa ating seguridad. Kaya kahit nakakaaliw at maamo mang tingnan, ay pabayaan na lang po natin silang gawin ang kanilang trabaho. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Ibinahagi po ng Animal Welfare Coalition sa Bayan Mo Ipatsol Mo ang isinumbong sa kanilang malupit na pagkatay ng mga aso sa Pampanga. Babala po sa ating mga manonood, maselan ang mga larawang inyong mapapanood. Nagpapatrol Sol Aragones. Isang lalaking tuwang-tuwang nag-post sa kamera habang bit-bit ang ulo ng kinatay na aso. Inambahan pa ng kutsilyo ang katawan ng aso. Ipinakita rin ang pagkatay sa isa pang aso hanggang tuluyan itong inihaw para kainin. Ang mga larawang itong ipinadala sa Animal Welfare Coalition ng kaibigan mismo ng umano'y mga lalaking kumatay sa mga aso. At para mabigyan ng babala ang publiko, ipinarating ito ng AWC sa Bayan Mo Ipatrol Mo. It is our duty to inform the general public that this should not be done. Isa po siyang criminal act. Pag nag-post ka sa social network page, yan ay public na. Yung pictures nila, they were mocking the law. They were not just mocking the animals. They were taunting the law. Ayon sa Animal Welfare Coalition, bukod sa paglabag sa batas, nanganganib din ang mga lalaking ito sa rabies. Sakali kasing may rabies ang kanilang kinatay at natalsikan sila sa mata o bibig ng laway ng aso, ay maaari silang magkaroon ng rabies. Ayon pa sa Animal Welfare Coalition, pinapayagan lamang ang pagpatay sa isang aso kapag ito'y may malubhanang karamdaman o di kaya naman ay wild na o nagdudulot na ng panganib sa komunidad. Pero otorisadong tao lamang ang pinapayagang gumawa nito. Tiniyak naman ng Animal Welfare Coalition na di nila palalampasin ang pangyayaring ito at mananagot sa batas ang may kasalanan. Maaari ring isumbong sa kanilang anumang makikitang pagmamalupit o pagkatay sa mga hayop. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Makibahagi po sa Bayan Mo Ipatrol Mo. I-text ang i-report space, pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe. I-send sa 2366. Pwede rin mag-email sa i-report at abs-cbn.com. Nagsusumamo ang isang ina sa Municipal Social Welfare and Development sa Tanza, Cavite na payagan siyang makita ang kanyang anak. Kinuha kasi ang bata sa ina matapos maaresto dahil sa pagbebenta umano ng sariling sanggol. Pero mas masama ang loob ng ama dahil kahit pagbisita sa bata ay ipinagkakait din umano sa kanya.
Noong ika-28 ng Hulyo, inaresto si Cynthia, isang ina, sa entrapment operation ng NBI Cavite at kinasuhan dahil ipinagbibili umano ang kanyang sanggol sa halagang 10,000 piso. Hindi ko talaga ibibenta ang anak ko. Ang inaano ko lang po na, siyempre po yung nangako sa akin, andyan na po yung yaya, andyan na po yung at dadali na po sa state. Pag-aaralin ng maayos. Siyempre matutuwa rin po ako yun, di ba? Inisente po ako talaga, ma'am. Wala po akong karanasan na ganito. First time. Gusto ko isoli yung pera at habulin ko po yung anak ko. Pero kinuha na lang po nila. Napatawad mo na ba si Cynthia sa muntik na niyang gawin? Napatawad ko ang asawa ko. Hindi ko nga alam kung nahanginan sa utak, dala ng problema, bagong panganak. Merong mga ina na pagkatapos manganak ay nagdaraan sa tinatawag nating postpartum depression. Sila ay takot, ninenervyos, mababa ang tingin talaga sa kanilang sarili. Ang postpartum depression ay posibleng maging depensa daw ni Cynthia sa kaso laban sa kanya. Yung insanity ay isang exempting circumstance, meaning walang criminal liability. Mula sa kulungan ng NBI sa Maynila, inilipat na sa Cavite Provincial Jail si Cynthia. Patuloy na nagsusumamo para makita ang kanyang bunsong anak. Namimiss ko na po yung baby ko. Gusto ko na pong makarga at madama. Gusto ko na po yapusin. Si Baby Jasmine ay inilagak muna sa isang bahay ampunan. Ngunit ang pinaghihimutok ngayon ng kalooban ng ama ng bata, maging ang pagbisita niya rito ay ipinagkakait sa kanya. Hindi mo pwede puntahan ang sarili mong anak? Hindi raw pwede ho eh. Dahil hindi pa nga raw tapos yung kasong yan, yun ang pagkasabi nila sa akin. 4 na buwan na niyang hindi nakikita si Baby Jasmine at ng kanyang mga kapatid. Sa DSWD, kung marunong naman ho ko, nagmamakaawa ako sa inyo. Yung karapatan ng tatay na mabisita man lamang o makita yung anak ay hindi dapat ipagkait sa kanya. Gusto mo bang makuha yung anak mo? Oo, gusto kong makuha dahil wala na nga ako yung asawa ko, wala pa yung anak ko. Sa ngayon ay hindi namin may babalik ang bata sa kanyang ina habang may kaso. Tanging ang inantay namin ay ang desisyon ng korte. Kailangan maibalik na yung anak sa kanyang ama dahil ang parental authority ay nasa ama pa rin, lalo na't hindi siya akusado sa isang kaso. Hindi po namin sinasabi na hindi na namin ibabalik ang bata sa poder ng kanyang ama. Pero pag-aaralan muna po namin mabuti kung siya ay may sapat na kakayahan para mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Sapagkat tungkulin po ng aming tanggapan na maprotektahan ang mga karapatan ng bata. Gusto ko na po siyang makilaban sa kulungan para hindi na po mahirapan. Hirapan ka na. Opo. Naghahanda na ngayon ang Public Attorney's Office sa pagdepensa kay Cynthia at ang hearing sa kanyang kaso ay gaganapin sa Biyernes. Dumagdag pa ang bida ng sikat na Harry Potter series sa international celebrities na umiidolo kay Manny Pacquiao. Gusto ng British superstar na si Daniel Radcliffe matuloy ang laban ni Pacman kay Floyd Mayweather Jr. at pabagsakin niya ito. Ang one-on-one interview kay Harry Potter sa pagpapatrol ni Europe Bureau Chief Danny Buenafe, exclusive. Hindi na uubos sa mga humahanga kay Pacman maging sa hanay ng mga Hollywood celebrities at political heavyweights. Naroon sina dating US President George W. Bush at California Governor Arnold Schwarzenegger at international action stars Mark Wahlberg, Steven Seagal at Jean-Claude Van Damme. Pinakauli at gusto makasama sa listahan ng mga fans ni Pacman ay ang British superstar Daniel Radcliffe na gumaganap na Harry Potter sa Harry Potter movie series. Abala ngayon ng 21 taong gulang na aktor sa pag-promote ng kanyang huling pelikula, ang Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Hindi may tago ni Radcliffe ang kanyang excitement nang mabanggit ang pangalan ni Pacquiao sa eksklusibong one-on-one interview. He's amazing. He's trained by the same guy who trains Amir Khan, who's a big British so you're a fan fighter. of Manny Pacquiao? I'm a huge fan of Manny Pacquiao, and I cannot wait for the day when he destroys Floyd Mayweather in the ring. Mahilig si Radcliffe sa boxing at pangarap niya na
na makita ng personal ang kanyang boxing hero. Hello, Manny Pacquiao. I think you're fantastic. I think you seem like an absolute gentleman as well as being an absolute warrior. So that's I'm pleased to be able to speak to you even if it's through a camera. Kung magandang istorya, handa si Radcliffe na gumawa ng pelikula sa Pilipinas. Ganito rin ang pinarating ng kanyang co-star sa pelikula na si Emma Watson. The Philippines is an amazing country, and I hope they enjoy the films, and I hope I get to come someday. If a film took me to the Philippines and the script was a script that I wanted to do, and I knew that I was going to be working in the Philippines if the script was good enough, that would certainly be an added attraction. Blockbuster ang lahat ng Harry Potter movies at 7 libro nito na sinundan ng mga kabataan at maging matatanda sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Para sa Europe News Bureau, Danny Buenafe, Patrol ng Pilipino, London. At susunod, daan-daang magbubukid, nagrally bilang paggunita sa Hacienda Luisita Massacre. Lalaking tambay, huli sa aktong nanghihipo ng 3 batang babae. At bagong kanta ni Michael Jackson, kaduet si Akon, ilalabas na. Tunghayan sa pagbabalik ng TV